Ano ba yan? Kabago-bago, sira agad. Joke lang. Hindi yan sira. Pini-PMS lang namin. Heavy PMS. Kahit nagagamit ko siya ng maayos, gusto ko ma-double check ko lahat ng pang-ilalim, mga belt, yung mga consumable parts, kagaya ng mga brake pads, mga hose, yan. Baka may biyak na, tie rod, ball joint, lahat. So, ang mga napansin ko rito, tie rod, isa. Maano na to, sobrang gaan na niya pihitin. Dahil din siguro dito sa bushing nitong lower arm, kalog ito, may video tayo niyan. Gumagano na yung lower arm niya. Malaki yung kalog dito sa bushing na to, wala na yan. Rotor disc, ipapa-resurface na natin. Sobrang kapal pa naman yan, kaya wala tayong dati pagpaalala dyan. Brake pads, makapal pa. You know. Pero pwede na rin paltan. Hindi na, manipis na isang side. So, paltan na natin brake pads. Okay. I-ready natin to kasi tatakbo tayo sa norte. Pinagpipilian ko na alin dito sa tatlo ang dadali natin. Si Starira ba? Sprinter? O itong si Nesma? Nesma Key. Yun ang pangalan nito, si Nesma Key. Mga paps. So, kung hindi nyo alam ba't Nesma Key, baliktarin nyo na lang. Makinis. So, ayan si Stariray. Pero feeling ko ito dadaling ko sa norte kasi ito yung una ko napangakuan eh. Sabi ko dadaling kita sa malayong lugar. Papatunayan natin sa kanila na kahit luma, pwede makipagsabayan doon sa mga nararating ng malalayong lugar. So, yun yung gusto ko sa kanyang marating, yung norte. Kasi from south tayo, kahit siguro sa Patag lang, La Union muna, testingin natin. Malaman natin kung hanggang saan siya makakarating. May kasama na akong isa, nakalumang kotse din. Yun din ang kanyang gusto mangyari. Gusto niya madala sa malayo yung kanyang project car. So, dalawa kami. Sabi ko, usapan pre. Walang backup car ha. Dala lang tayo ng mga tools natin. Reserbang gulong. Siguro ako magdadala ng battery. Isang galong tubig. Or coolant. Lahat ng tools na kayang dalhin, dadaling ko na. So, ganyan. Kapag luma sasakyan, kailangan talaga may mga backup ka na pyesa. Kasi nga naman, may edad na yan. Ito, 1990. Ito, 1981. 1972. Diba? Mga lolo na yan eh. Kaya okay lang. Ito naman, pine-prep natin para sa ganun ding biyahe. So, brakes. Okay naman. Shock absorber. Okay naman. Ang may basa lang na shock yun nandoon. Pero ito, may bushing na durog. Kalog to. Yan o. Yan. Papalitan natin lahat ng bushing yan pati dito. Palitan natin, tapos kukulayin na rin natin ito na maayos. So para tayo magre-restore unti-unti. Pero yung light restoration lang. Wheel bearing papalitan ko na rin para sure. Bagong wheel bearing. Tapos bagong grasa. Yung handbrake naman ito malakas pa. Makapal pa rin yung brake shoe. Good side dyan. Pabang nakita ko rito. Yung mga hose, palitan ko na rin siguro ng bago to para short. Kasi hindi natin alam kailan huling pinalitan. Mura lang naman to. Baka maputokan pa tayo sa biyahe. So kung yung mga nagtatanong bakit dito may balat ng ahas, garden hose po yan. Yan ay ginagawa sa mga lumang sasakyan na wala na yung goma na original na upuan ng spring. So pag ganun kasi bakal sa bakal, spring, tsaka yung upuan ng spring, yung shock absorber, kaya nilalagyan ng cushion, iwas lagutok. Okay. So, ayan. Okay pa. Pero yun nga, wheel bearing. Papalitan na natin. Tapos, bagong grasa. Ito rin, bushing din. Yan. May bushing yan doon. Papalitan ko na rin. Maluwag na. Pati yun nandito. Mga minor lang. Yan ang maganda sa lumang kotse. Konti lang ang pyesa. Tsaka hindi naman ganun kamahal. Maliban yung mga luma na mga rare na kotse ha. Kagaya nung isang nandun, yung Sprinter. Naku po. Ang hirap hanapin ng mga body parts na no. Kahit may pambili ka, minsan wala kang mabili. O, resurface na rin tayo dito. Brake pads, yung kabila mas manipis. Ito yung makapal pa. Pero syempre, wala naman nabibiling isang side lang. Pares na yan. Ito yung shock na medyo may basa eh. So, pag pinalitan ko to, kabilaan na yan, left and right. Ito, tie rod, matigas pa. Ayan, hindi mo siya mapipihit masyado kagaya ng kabila. Yan, so, kaya lang yung tie rod, pares din yata yung pag binili.
So, bili na rin tayo. Spare na lang ito. Boots. Yung CV boot, may punit na yun sa kabila. So, papalitan na inner, outer, left and right. Pati yung steering boot. Yan, oh. Punit na din. Saka ito, yung rear na engine support. Yan, oh. Wala na. So, mangyayari pag ganyan ang engine support mo, kada arangkada, kada bitaw ng silinyador, yung makina mo gumagano. Malakas yung lagabog. Saka mabibrate din konti. Ito naman, bago na. Engine support dito sa kabila. Bago na to. Hose. Palitan na natin para sure. Radiator hose, upper tsaka lower. Nagkulat na tayo. Naka-ready na yan. Nag-flashing na. Ito ilalagay natin na coolant. Ayan, oh. Marami pa tayo niyan. Tapos mga ilaw gumagana naman lahat. Transmission fluid, transmission gear oil, papalitan na natin. Ito, kamusta to? Naku, ang laki ng kalog. Cross joint, ayan, oh. Cross joint ng steering. Yan, nagkukos din yan ng lagutok. Dapat yan, walang kalog. Kaya pala pag nalulubak, ramdam sa manibela. Yan. Ayusin natin yan. Air filter, fuel filter, papaltan. Ito, pa-flashing, brake fluid flashing. Yung drive belt naman ito, papaltan ko na rin. Lubog na sa pulley. So, madami din, no? Maintenance pa lang yan. Wala pa to yung sira talaga, nasira talaga. Kasi nagagamit naman siya na maayos. Fuel hose, papaltan ko na rin. Sa clutch naman, wala tayong problema. Cable type ang clutch niya. Parang Wigo tsaka Mirage clutch cable, hindi siya yung fluid kaya hindi yan lulusot basta-basta. Ang magiging senyalis niyan sa una maganit, tas may tunog bago maputol. Eto wala naman, sobrang lambot pa ng clutch nito. So yun lang yung mga napansin ko. Wala pa namang iba. Ang lambot ng clutch eh, oh. Kahit dalawang daliri kasi bago yung clutch component nito. Sa loob wala naman na, malamig naman ang aircon. Di-detail ko na lang siguro to. Sa mugs, papalitan natin. Ayusin ko lang muna yung pangilalim kasi alam nyo naman, mas malaking mugs kailangan maayos yung pangilalim kasi mas mabibigatan ng konti. Hindi lang sa akin talaga okay yung stock na look. Okay na sa akin yung body na stock ang dating, interior stock, pero sa mugs kailangan ko baguhin kasi alam mo yun, para may sarili akong parang personal touch ba dito sa ating sasakyan na binili. Kasi kung yan pa rin yung magsagagamitin ko, parang hiniram ko lang yun doon sa may-ari. Ganyan yung pakiramdam ko, kaya gusto ko palitan ng iba. Medyo maiba naman yung dating niya. Naghanap pa ako ulit sa marketplace. Sana hindi na tayo ma-scam. O yan, ang mga piyesang papalitan kay Nesmaki. Lalagyan ko ng Teflon itong isa. Mukhang may leak tong number 4 na injector dito. Yung iba tuyo eh. Siya lang yung basa. Pansin ko na yung pagkabili ko sa kanya. Minor lang. Teflon, ano lang ba yung Teflon? 10 piso lang yata. Na-change oil ko na rin ito. Okay na. Yun, napakalinaw. 10W40 ang ginamit natin langis. Hindi sobrang kapal, hindi rin sobrang nipis. Sakto lang sa mga diesel engine na ganyan. Wala naman siyang leaks. Tuyo naman. Kaya matutuluyan na natin tong gamitin after maayos yung mga pangilalim. Nakarehistro naman siya, aircon, okay naman. So konting lagutok at konting maintenance for safety. O yun muna ang update kay Nesmaki.